Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang may tuturing ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Ito ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. On a peaceful and full moon night, a child was born. Everyone was amazed at the child's unusual physical formation, which him having a big head, and the child was named Jose. Hindi ko na kaya! Konti na lang, Teodora! Malapit nang lumabas ang anak mo! Kaya mo yan! Kaya mo yan, mahal ko. Nandito lang ako sa tabi mo. Lalaki ang anak niyo. Papangalanan ko siyang Jose. Noong 3 taong gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo kay Rizal na bumasa sa alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, e, ga, ha, i, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Sa English naman. A, B, C, D, E, F, G, H. Magaling! Subukan mo naman ang wikang Espanyol. A, B, C, D, E. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga at walang duda. Makalipas ang maraming buwan sa taong din iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo gaya na lamang ni na Maestro Celestino, Lucas Padua at Leon Monroy. Mahusay, marunong ka nang bumasa at magsulat. Higit pa riyan ang pagiging listo mo sa matematika at relihiyon. Sa tingin ko ay wala na akong maidaragdag pa sa iyong kaalaman. Nakita ko rin ang husay mo sa arts, Pepe, pagpinta, iskultura at lalong-lalo na sa pagsulat ng mga tula. Maraming salamat po mga maestro, ngunit ako po'y nababahala sa aking kalaman patungkol sa lengguwahe Espanyol at Latin. Hindi ko pa po masyadong kabisado. Huwag kang mag-alala, Pepe, pagkat sa edad mong ito ay madami ka pang matutunan sa paglipas ng panahon. Maraming salamat po mga maestro. Di na kailangan na pumasok at mag-aral ng ating anak sa paaralan, mahal ko. Hindi maaaring dito na lang siya palagi sa tahanan turuan. Hindi ba't alam mong sakitin ang ating anak? Oo, ngunit masasanay rin at lalakas din ang kanyang katawan. Pasiano, halika rito. Napatawag niyo raw ako, tata. Oo, Pasiano. Samahan mo si Pepe sa binyan, doon na siya mag-aaral. Opo, tata. At doon na nga nagsimula ang aking makikibakas sa malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po maestro. Ang salitang Latin. Kaunti lang din po maestro. Ikaw, Jose, maliit ka na ng bata, maliit pa ang kaalaman mo. Maiwan ko muna kayo. Hayos ka, Chongo! Ako? Chongo? Ikaw, ano naman? Bangus? Ha! Okay nang maging bangus kaysa maging chonggo na maliit, maitim, at walang alam. Ha! Chonggo! 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 Anong
Si Jose po, maestro, sinuntok ako! Bagamat ako'y halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Buenos dias, Brother Pasiano. Buenos dias. Maaari mo ba akong samahan ngayon? Ngayon kasi ang aking pagsusulit sa Ateneo. Oo naman aking kapatid, sasamahan kita. Galingan mo sa pagsusulit, Pepe. Gracias, brother. Buenos dias mga estudyante. Buenos dias, Padre! Simulan na natin ang inyong pagsusulit. Ikaw, napaka-Jose Rizal. Pumasa ka sa inyong pagsusulit. Padre, ito po yung resulta ng aking pagsusulit. Magaling. Ngunit hindi ko ito pwedeng tanggapin. Sapagkat huli ka na sa itinakdang oras ng pagpasa. At isa pa, mukha kang patpatin at sakitin. Oh, Jose, ba't ka malungkot? Hulaan ko, hindi ka natanggap, no? Oo, Padre, dahil ako'y nahuli at dahil rin sa aking pangangatawan. Huwag kang mag-alala, kaya kitang tulungan dyan. Paano, Padre? Simple lang, palitan mo lamang ang iyong apelyido ng Rizal. Pero bakit? Basta palitan mo na lang. Dahil ayaw marinig ng mga otoridad ang apelyedong Mercado. Di ba kapatid mo si Pasiano? May sasabihin ako sa'yo. Ang kapatid mong si Pasiano at ang aking pamangkin na si Padre Jose Burgos ay matalik ng apelyido. Basta Jose, sundin mo lamang ang aking mga payo at sinisigurado kong matatanggap ka. At sinunod nga ni Jose ang sinabi ni Padre Burgos. Pagkatapos niyang palitan ng Rizal ang Mercado ay agad siyang natanggap. Sinama ako noon ng aking kapatid na si Pasiano. Doon ko nakita ang sobrang paghihinagbis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pare, si Padre Jose Burgos. Matapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagbis at matinding kalungkutan ang natamo sa aking puso't isipan, sapagkat ang aking ding mahal na ina ay nasangkot siya sa kasalanang ibinibintang sa kanya, na di umanay kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo Jose Alberto. Pakawalan niya ang inay ko, wala siyang ginagawang masama.
Sinvergüenza! At ikaw, Teodora, yan ba ang igaganti mo sa akin? Wala naman akong ginagawa kundi maging mabuting asawa sa iyo. Ako'y nagsasakripisyo, maghanap buhay para sa ating pamilya. Pagkatapos, yan ang isusukli mo sa akin? Kaya kabron, kailan mo pa ito ginagawa sa akin? Mahal, hayaan mo kong magpaliwanag. Wala ka nang dapat pang ipagpaliwanag sa akin. Oh, Alberto, anong dahilan at naparito ka? Nalaman kong may kinakasama ang aking asawa at pinaplano kong hiwalayan siya. Ano? Hindi maaari. Naisip mo ba kung anong iisipin ng ibang tao? Hindi magandang pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hahayaang masira ang pangalang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Bilang ikaw ay aking kadugo, mas pipiliin ko ang iyong payo. At mas makikinig ako sa iyong payo at magparaya na lang. Ito, mainit na tsaa. Inumin mo muna habang mainit pa. Ano ba talagang nangyari? Teodora! Ano ba ang nangyayari at nagsisigaw ka dyan? Rinig na rinig sa labas ang boses mo. Plano mo ba talaga akong patayin kaya't nilagyan mo ng laso nitong tsako? Ha? Anong lason? Walang lason ng tsaa mo. Anong wala? Sumakit ang aking tiyan pagkatapos kong inumin itong tsaa. Huwag ka nang magkaila, isusumbong kita. Habang nakakulong ang aking ina, ipinagpatuloy ko ang aking sipag sa pag-aaral. Ako ay nakakuha ng mga medalya at nanatiling mataas ang aking mga grado. Francisco, tama ng pagpapaaral sa ating anak na si Jose. Pag marami na siya masyadong nalalaman, pupugutan siya ng ulo gaya ng mga Filipino intelektual na sina Padre Burgos, Jose Mabasa at Regidor. Pero sayang ang talino ng ating anak, mahal ko. Iho, alam kong matalino ka at ayaw kong sayangin mo ito. Kaya hinihikayat kitang mag-aral sa Universidad ng Santo Tomas. Pero tatang, hindi ko pa alam kung anong kurso ang kukunin ko. Aking kapatid, hinikayat kitang kunin ang kursong abogasya. Iho, ang nais kong kunin mo ay ang filosofiya at literatura. Sinunod ni Jose ang nais ng kanyang ama. Ngunit noong taong 1878 hanggang 1879, doon na niya kinuha ang kursong medisina upang magamot ang mata ng kanyang ina. Huwag ka mag-alala, mahal kong ina. Ibabalik ko ang iyong paningin. Huwag mo kaming biguin, Pepe. Maraming umaasa sa'yo. Masyado na naghihirap ang ating bansa. Gagawin ko ang lahat, Pasyano. Pero, paano si Leonor? Dinala siya ni Tio Anton sa kanyang pinsan at wala siyang alam sa lahat ng ito. Adios, Pasyano. Adios, Pepe. Kamusta, Jose? Sa totoo lang, natapos ko na itong isulat. Pero ang problema ay ang perang kailangan para mailabas ito sa publiko. Sinasabi mo bang may problemang pinansyal ka? Oo, parang ganun na nga. Meron akong pera dito, ngunit hindi ko alam kung sapat na ba ito. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. O ito. Gracias, Maximo.
Naalala mo pa ba ako kahit na marami kang nakilalang magagandang babae sa Europa? Maria, sinusumpa ako sa bangkay ng aking lumaong ina na ikaw lamang ang aking iniibig, Maria. Paulita, ayusin mo yung sarili mo. Maghintay ka lang, mahal kong Maria Clara. Ililigtas kita. Kayo ay tinipong lahat rito upang itatag ang kilosang aking inihanda, upang mapakinggan ang ating mga boses at ang ating mga karapatan sa pinakamapayapang paraan. Hindi ba ito magiging dahilan ng himagsikan laban sa mga Espanyol? Paano kung isipin nila na binuo ang samahang ito upang maghimagsik sa kanila? Sa Pilipinas, isa sa mga batas na aking ginawa ay magkaisa ang kapuluan upang maging isang katawan. Tingin nyo, sinasabi ba nito na tayo ay naghihimagsik? Sabihin mo sa amin kung ano ang pinakadikain ng samang ito. Magbigay proteksyon sa anumang nangangailangan, pagtatanggol laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal, pag-aaral ng pagsasagawa ng reforma. Siguro naman lahat sa inyo ay sumasang-ayon sa reformang ito? Mabuhay ang Liga Pilipina! Mabuhay! Buenos dias, General. Buenos dias. Nagtatagho si Rizal ng kilusan upang maghimagsik sa inyo. Ano? Hulihin si Rizal! Ngayon din! Punyada! Si Senyor. Bury me underground and place a cross on my burial ground, with a date, with my birth and date death. That will be all, Mother. Mamamatay akong hindi nakikita ang bukang liwayway sa aking bayan. Kayong nakakakita at huwag kalimutan ang mga nabulig sa dilim ng gabi. Ako, si Jose Rizal, Consumatum